Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, sa gilid ng kakahuyan kung saan malamig ang simoy ng hangin at sagana ang kalikasan. Doon lumaki si Monica kasama ang kanyang lola. Araw-araw, magkasama silang pumapasok sa gubat. Hindi para mamasyal kundi para mangolekta ng mga halamang gamot. Kilala ang kanyang lola sa buong lugar bilang isang albularyo. Isang manggagamot na nilalapitan ng mga kapitbahay sa oras ng pangangailangan. May mga dumudulog sa kanya para gamutin ang mga lalaking nalulong sa alak. May mga ina na humihingi ng tulong para madagdagan ng gatas para sa kanilang sanggol. At may mga lalaki naman na nais mapalakas ang kanilang pangangatawan. Nanay, baka po may halamang gamot kayo. Hindi na po tumigil sa pag-inom ang asawa ko, sabi ng isa. Lola, tulungan niyo naman po ako. Kulang po ang gatas para sa baby ko, sabi pa ng isa. Ngunit sa kabila ng kabutihang yon, hindi lahat ay naniniwala sa kanila. May ilan ding takot at may ilan ding galit. Mag-ingat kayo dyan. Baka mangkukulam yung matanda na yan, sabi ng isang tsismosa sa baryo. Dahil dito, may mga tao na umiiwas sa kanilang bahay. Parang may sakit na nakakahawa. Pero para kay Monica, simple lang ang lahat. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang mga magulang. Simulat sa pool, ang lola lang niya ang kasama niya sa buhay. At para sa kanya, hindi mangkukulam ang kanyang lola. Isa itong mabuting tao na gumagamit ng biyayang ibinigay ng kalikasan. Lola, ito po ba yung dahon na pampagaling ng lagnat? Masiglang tanong ni Monica habang nasa gitna sila ng gubat. Oo, apo. Tandaan mo yan. Bawat halaman ay may silbi. Mahinang sagot ng kanyang lola. Sa murang edad, kabisado na ni Monica ang pangalan at gamit ng bawat halaman sa kanilang minamahal na gubat. Masaya ang kanyang pagkabata. Simple ngunit puno ng pagmamahal. Ngunit tulad ng lahat ng masasayang alaala, hindi ito panghabang buhay. Isang araw, biglang nagkasakit ang kanyang lola. At ang pinakamasakit sa lahat, ang babaeng tumulong sa napakaraming tao ay hindi nagawang iligtas ang sarili. Monica, huwag kang iiyak. Mahina at naghihingalong sabi ng kanyang lola. Lola, wag po. Wag niyo po akong iwan. Umiiyak na sambit ni Monica. Kapag ako'y nawala, lagi pa rin akong nasa tabi mo. Huwag kang matakot sa mundo. Pero mag-ingat ka, apo. Tingnan mo ang puso ng mga tao. Huwag kang lalapit sa masasama. May liwanag ka sa loob mo. Huwag mong hayaang mawala yon. At kapag dumating ang problema, pupuntahan kita sa panaginip. Ituturo ko sa iyo kung nasaan ang katotohanan. Pagsikat ng araw, tuluyan ang pumikit ang kanyang lola. Tinulungan siya ng mga kapitbahay sa libing. Tahimik, mabigat at puno ng lungkot. Pagbalik ni Monica sa kanilang bahay, ibang-iba na ang pakiramdam. Ang dating tahanang puno ng init at pagmamahal, ngayon ay malamig at tila banyaga. Umupo siya sa kama ng kanyang lola, nakatingin sa mga unan na may burdang punda. Ngunit wala siyang maisip. Ano nang gagawin ko? Tanong niya sa sarili. Katatapos lang niya ng pag-aaral, may pangarap siyang magpatuloy. Ngunit wala na siyang kakayahan. Kailangan na niyang magtrabaho. Monica, nandyan ka ba? Sigaw ni Carlos. Si Carlos, ang dati niyang kaklase, ay nakatayo sa pintuan. Simula pagkabata, gusto na siya nitong pakasalan, pero lagi lang siyang tinatawanan ni Monica noon. San pa ba ako pupunta, Carlos? Nandito lang ako. Iniisip mo ba kung saan ka magtatrabaho? Maingat nitong tanong. Oo. Wala akong alam kung saan ako magsisimula. Sakto. Narinig ko sa nanay ko, kailangan daw ng bagong kartero sa post office. May sakit si Aling Vera at umuwi sa anak niya. Wala nang papalit. Subukan mo doon, baka matanggap ka. Agad tumakbo si Monica papunta sa pinakamalapit na post office. At bago pa man lumubog ang araw, natanggap siya bilang bagong kartero. Hindi naging madali ang trabaho.
Mabigat ang bag na puno ng sulat. Sumasakit ang kanyang balikat at halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa sa pagod. Pero hindi siya sumuko. Kahit maliit lang ang kita, ito ang unang sahod na sarili niyang pinaghirapan. At doon sa post office, nakilala niya si Mark. Isang magalang, maayos at tila mabait na lalaki. "Miss, ako nang tutulong sa'yo. Mukhang mabigat yan," nakangiting sabi ni Mark. Salamat." At doon nagsimula ang kanilang pag-uusap hanggang sa naging madalas na ang pagpunta ni Mark sa post office. Mas matanda si Mark ng 10 taon kay Monica. Ngunit kahit may edad na, madalas pa rin siyang sumunod sa opinyon ng kanyang ina. Dapat sana ay napansin yon ni Monica na siya'y isang lalaking sunod-sunuran sa nanay. Pero dahil bata pa at walang karanasan, akala niya'y normal lamang iyon. "Kung may nanay lang ako, siguro makikinig din ako sa kanya," mahinang bulong ni Monica sa sarili. Isang araw, inalok siya ni Mark na ipakilala sa kanyang pamilya. At doon na nagsimula ang pangarap. "Monica, pakakasalan mo ba ako?" tanong ni Mark. Parang lumilipad sa saya si Monica. Isang ulila na sa wakas ay magkakaroon ng pamilya. Tinanggap siya ng mga magulang ni Mark, ngunit lignid sa kanyang kaalaman. Noong nakaraang araw, kinausap nila ang kanilang anak. "Sigurado ka ba sa babaeng yan?" tanong ng ina ni Mark. "Mahirap at ulila pa." Ngunit nagmatigas si Mark at sa unang pagkakataon, sinuway niya ang kanyang mga magulang. Sa harap ni Monica, ngumiti ang mga ito. Ngunit ang hindi niya alam, peke ang lahat ng yon. Hindi nagtagal, nagpakasalang dalawa at makalipas lamang ang 1 buwan, "Mark, magkakabibi na tayo." Ngunit kasabay ng balitang yon, may kapalit. Pinatigil si Monica sa kanyang trabaho. "Hindi bagay sa pamilya namin na kartero ang aming manugang. Nakakahiya sa mga kakilala," sabi ng ina ni Mark. At dahil doon, napilitan si Monica na tumigil. Sa araw ng kanyang ultrasound, "Congratulations, lalaki ang baby mo," masayang sabi ng doktor. Ngunit hindi niya alam, ang masayang balitang yon ang magsisimula ng isang masalimuot na kapalaran. Masayang-masaya si Mark nang malaman niyang magkakaanak na sila. Pakiramdam niya siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. "Monica, para sa'yo." May dala siyang malaking bouquet ng bulaklak, makukulay at sariwa, parang simbolo ng bagong simula. "Eto, para sa'yo," sabi naman ng biyanan niyang si Eleanor. Malamig pero may pilit na ngiti. Iniabot ng kanyang biyanan ang isang gintong singsing. "Pasasalamat namin to para sa apo naming lalaki. Matagal na naming pangarap na magkaroon ng apo na kasing talino ng anak naming si Mark." Kinuha pa ni Eleanor ang isang lumang photo album. "Tingnan mo, ang cute ni Mark nung bata pa. Kailangan, kamukha niyang magiging anak mo." Nakangiti at may halong pagmamataas na sabi ng kanyang biyanan. Sa paraan ng pagsasalita ni Eleanor, parang may inaasahan siyang kontrol si Monica sa itsura at talino ng bata. At higit sa lahat, parang ayaw nilang may makuhang kahit anong katangian ang bata mula kay Monica. Hindi man ito agad naintindihan ni Monica, may kakaibang pakiramdam na unti-unting bumigat sa kanyang dibdib. Ilang araw bago siya manganak, nanaginip siya. Nakita niya ang kanyang lola, umiiyak at paulit-ulit na umiiling. "Lola, ano po yun? Ano pong nangyayari?" tanong ni Monica sa panaginip. Ngunit walang sagot, tanging luha at katahimikan. Nagising si Monica na may mabigat na pakiramdam. Isang takot na hindi niya maipaliwanag. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, nagsimula na ang kanyang labor. Dinala siya sa ospital. Sa simula, maayos ang lahat. "Okay ang kondisyon mo, tuloy-tuloy lang tayo. Normal delivery," kalmadong sabi ng doktor. Panatag ang loob ni Monica. "Sir, lumabas na po kayo. Kailangan siyang ihanda para sa operasyon," mataray at nagmamadaling sabi ng nurse. "Operasyon? Pero sabi normal delivery.
Naguguluhang tanong ni Mark. Doktor nang nagsabi may bagong findings, kailangan ng cesarean section. Hindi makapaniwala si Mark, pero bago pa siya makapagtanong pa, dumating ang doktor. Bakit hindi pa siya handa? Dalhin na agad sa operating room, tarantang sabi nito. Sinubukan pa nilang mag-asawa na magtanong pero walang nakinig. At sa isang iglap, inilayo si Monica. Naiwan si Mark sa labas, pabalik-balik sa pasilyo at hindi mapakali. Pinakinggan niya ang bawat tunog mula sa operating room. At maya-maya, anak ko, may anak na kami. Napangiti si Mark at puno ng pag-asa. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Isa na akong ama. Handa na sana siyang tumakbo papunta kay Monica. Ngunit pagbukas ng pinto, lumabas ang doktor. Pasensya na, pero patay ang bata. Parang tumigil ang mundo. Hindi, imposible yan. Narinig kong iyak. Ibang bata yon. May ibang nanganganak sa katabing operating room. Walang emosyon na sabi ng doktor. Walang puwang para sa pagtutol. Magigising ng asawa mo, kailangan mong kausapin siya. Bata pa siya at magkakaanak pa naman kayo ulit. Ngunit para kay Monica, hindi yun sapat. Hindi siya makapaniwala. Hindi, buhay ang anak ko. Naramdaman ko siya kahapon. Nanginginig at umiiyak na sabi ni Monica. Hindi siya naniwala. Kahit ipinakita pa sa kanya ang walang buhay na sanggol, hindi niya ito tiningnan. Si Mark na mismo ang naglibing sa kanilang anak. Araw-araw pumupunta siya sa puntod at umiiyak ng matagal. Samantalang si Monica unti-unting lumalayo. Buhay ang anak ko. Nararamdaman ko. Dahil sa paulit-ulit niyang sinasabi yon, lalo lamang nagagalit si Mark. At gabi-gabi, bumabalik sa panaginip ang lola niya. Umiiyak, nakatingin pero hindi makapagsalita. Parang may gustong sabihin pero walang lakas. Ramdam ni Monica na may mali. May hindi tama sa nangyari. Pero hindi niya malaman kung ano at kung paano niya ito aayusin. Samantala, ang kanyang biyanan ay lalo pang nagsama ng ugali. Tingnan mong asawa mo. Hindi lang siya nanganak ng patay na bata. Nabaliw pa siya. Hindi man lang niya dinadalaw ang puntod. Hiwalayan mo na yan. Kung hindi, tayong lahat ang mababaliw. Unti-unting na-impluwensyahan si Mark at makalipas ang 6 na buwan, naghiwalay sila. Bumalik si Monica sa kanilang baryo, sa lumang bahay ng kanyang lola. Muli siya nagtrabaho sa post office at piniling mamuhay ng tahimik. Unti-unti, bumalik siya sa dati. Muling nangolekta ng mga halamang gamot at tumulong sa mga tao, tulad ng kanyang lola noon. Sa kanyang libreng oras, naglalakad siya sa gubat, nakikinig sa huni ng mga ibon at hinahanap ang katahimikan. Ngunit sa gabi, may isang batang lalaki ang paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang panaginip. Ang batang maitim na maitim ang buhok at mapupungay ang mga mata. Kamukha niya. At ang mas nakakatakot, habang tumatagal, ang batang yon ay unti-unting lumalaki. Sa simula, sa kanyang mga panaginip, isang maliit na batang kakalakad pa lamang ang nakikita ni Monica. Unti-unti, natuto itong tumakbo, lumalapit sa kanya habang siya'y natutulog. At habang lumilipas ang mga taon, nagiging mas matanda ang bata. Makalipas ang 2 taon sa kanyang panaginip, isa na itong batang kayang tumayo sa sarili. Billy, anak ko, paano kita mahahanap? Hindi niya ito ikinuwento kahit kanino, dahil kahit siya'y natatakot sa sarili niyang iniisip. Minsan pakiramdam niya, unti-unti na siyang nababaliw. Pero sa kabila nito, inaabangan niya ang gabi. Dahil sa kanyang panaginip, totoo ang kanyang anak. Yayakapin niya ito, hahaplusin ang magulong kulot nitong buhok at kakantahan hanggang makatulog. Matulog ka na anak ko. Sa bawat gabi, nakikita niya ang ngiti ng bata. At sa bawat pagising, mas masakit ang katotohanan. Takot siyang sabihin kahit kay Carlos ang lahat. Si Carlos ang matagal ng kaibigan ay laging nasa tabi niya simula nang bumalik siya sa baryo. Monica, kumain ka na ba? Kailangan mo ng tulong sa trabaho. Ginagawa ni Carlos ang lahat para siya'y mapasaya. Pero hindi niya ito pinapalapit. Sobra ng sakit na naranasan niya kay Mark at ayaw niya nang masaktan pa ulit.
At si Carlos, hindi siya pinilit. Nanatili lang siya, tahimik na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Samantala, hindi na muling nagpakita ang kanyang lola sa panaginip. Para bang inihatid lamang nito ang kanyang apo papunta sa kanya. Hanggang sa isang gabi, bumalik ang kanyang lola. Hindi na ito umiiyak, ngunit makikita sa mukha nito ang matinding pag-aalala. "Lola, ano po yun? Sabihin niyo po sa akin." Sinubukan siyang tawagin ng matanda. Hinawakan ang kanyang kamay at dinala siya sa isang daan. Biglang nagising si Monica. "Saan ako pupunta?" Hingal at naguguluhan niyang tanong. Kinabukasan, naulit ang panaginip. Ngunit ngayon, handa na siya. "Lola, ano po ang gusto niyong sabihin?" Desperado niyang tanong. "Makikinig po ako. Pakiusap po." At sa wakas, nagsalita ito. "Buhay ang anak mo." Parang tumigil ang kanyang mundo. "Nakita mo siya sa panaginip. Alam mo kung anong itsura niya. Kailangan mo siyang hanapin. Kung hindi, hindi mo na siya makikita kailanman." Lola, nasaan siya?" "Ipapakita ko sa'yo." Biglang pakiramdam ni Monica ay lumilipad siya, tulad ng mga panaginip niya noong siya ay bata pa. Nakita niya ang pamilyar na gubat at lampas doon, isang malaking mansyon. Hindi pa niya ito nakikita kailanman, ngunit sigurado siya, may lungsod sa likod ng kagubatan. Napakagara ng bahay. May malawak na hardin, mga fountain, malalim na daanan at malalawak na damuhan. Pagkagising niya, hindi siya makagalaw. Napakatotoo ng panaginip. At sa pagkakataong yon, nagdesisyon siya. Kailangan kong makita. Tinahak niya ang daan papasok sa kagubatan. Sa simula'y pamilyar ang lahat. Daan na nilakad niya noong bata pa siya kasama ang kanyang lola. Habang naghahanap sila ng halamang gamot. Ngunit habang lumalalim, nagbago ang paligid. May mga bahaging maputik, mahirap daanan, at tila wala ng patutunguhan. Siguro mali lang ang iniisip ko, uuwi na lang ako. Ngunit bago pa siya tuluyang sumuko, biglang lumiwanag ang paligid. Mas maayos na ang daan, mas maliwanag, mas maaliwalas. At maya-maya sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang mga bahay. Isang eksklusibong subdivision sa probinsya. Lumabas siya sa gilid ng kagubatan at napahinto. Sa harap niya, ang bahay sa kanyang panaginip. Hindi siya nagkakamali. Sa damuhan, may isang batang lalaki. Mga 3 taong gulang, makulit, tumatakbo, habang pinapagalitan ng isang matandang babae. Tila yaya nito. "Billy, tumigil ka na. Mahuhuli na naman tayo. Papagalitan tayo ng tatay mo." Lumapit si Monica, ngunit natatakpan ng sinag ng papalubog na araw ang mukha ng bata. Sinubukan niyang silipin pero hindi niya makita ng malinaw. "Billy, halika na. Umuwi na tayo." Pagod na sabi ng yaya. Biglang tumakbo ang bata at bumangga ito kay Monica. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Siya yon, ang batang ilang taon na niyang napapanaginipan. Ang anak niya. Billy? Sa wakas, natagpuan niya. Hindi agad nakaalis ang bata matapos bumangga kay Monica. Sa ilang saglit na yon, parang huminto ang oras. Nakatitig lang si Monica sa batang kaharap niya. Sa batang ilang gabi na niyang niyayakap sa panaginip. Pero bago pa man mahalata ng yaya ang kakaibang reaksyon, mabilis siyang nakaisip ng paraan. "Sandali, huwag kang tumakbo." Pinigilan ni Monica na manginig ang boses. "Parang may nakita kong kuting doon sa may halamanan. Hanapin natin?" Hinawakan niya ng marahan ang kamay ng bata at dinala ito papalapit sa isang mababang palumpong ng halaman. Habang ginagawa yon, pasimpleng sumenya siya sa yaya para lumapit. "Nako, salamat, iha. Ang likot-likot talaga nitong batang ito." Binuhat ng yaya ang bata at akmang papasok na sa loob ng malaking bahay. Ngunit ayaw paawat ni Monica. Kailangan niyang pahabain ang usapan. Kailangan niyang malaman ang totoo. "Ate, baka po naghahanap sila rito ng kasambahay? O tagalinis, marunong din po akong magluto. Marami po akong kayang gawin."
Tiningnan siya ng yaya mula ulo hanggang paa. Mukhang madaldal ito at handang magkwento. Ay nako, pasensya ka na. Hindi na sila kukuha ng tao rito. Malapit na kasi silang umalis. Lipat na raw sila sa Spain. Doon na gusto ng mga amo ko. Baka ipasar na lang daw ang bahay o ibenta. Spain? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Monica. Naalala niya agad ang babala ng kanyang lola sa panaginip. Kapag hindi mo siya nahanap agad, hindi mo na siya makikita kailanman. Ilang taon ka na? Marahan niyang tanong sa bata. Sumagot naman ito. Magbe-birthday na ako. Sabi ni Daddy, bibigyan niya ako ng puppy. Oo, sa Friday ng birthday niya. Magse-celebrate muna kami tapos aalis na papuntang Spain. Sabi pa ng yaya. Napahigpit ang kapit ni Monica sa laylayan ng kanyang damit. Friday. Yun din ang eksaktong araw na dapat sana'y magti 3 years old ang anak niyang sinabing namatay. Paanong posible? Paano ang batang nasa harap niya ay kaparehong-kapareho ng sa edad ng anak niya? At bakit halos isigaw ng buong pagkatao niya na ito na nga ang batang matagal niyang hinahanap? Advance happy birthday, Billy! Hinaplos niya ang ulo ng bata. At sa isang mabilis ngunit maingat na kilos, pasimple siyang kumuha ng isang hibla ng buhok nito. Papalubog ang araw, mabilis nang dumidilim. Hindi na siya dumaan pabalik sa kagubatan. Lumabas siya sa highway at sumakay sa isang sasakyang papasada sa bayan. Habang nasa biyahe, mahigpit niyang hawak sa kanyang palad ang munting hibla ng buhok. Parang buong buhay niya ang nakapulupot doon. Wala na siyang panahon na dapat sayangin. Sa loob lamang ng ilang araw, maaari nang dalhin si Billy palabas ng bansa. At kapag nangyari yon, baka tuluyan na nga siyang mawalan ng pagkakataon. Gabing-gabi na nang sumugod siya sa bahay ni Carlos. Monica, anong nangyari? Hingal na hingal si Monica. Namumula ang kanyang mga mata, hindi lang sa pagod, kundi sa tindi ng kaba at pag-asa. May hawak siyang maliit na piraso ng papel na pinagbalutan ng buhok ng bata. Carlos, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong makahanap agad ng laboratory na pwedeng magpa-DNA test. Huwag mo muna akong tanungin kung bakit. Pakiusap, baka isipin mong nababaliw na ako. Hindi na nag-usisa pa si Carlos. Kitang-kita niya sa mukha ni Monica na hindi ito nagbibiro. Kaya naman kinabukasan, maaga silang bumiyahe papunta sa lungsod. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Monica. Pero sa loob niya, parang may digma ang nangyayari. Paano kung mali siya? Paano kung isa na talaga itong senyales na nasisira na ang kanyang isip? Ngunit paano rin kung tama siya at bawat minutong lumilipas ay inilalayo sa kanya ang sariling anak? Ipinasa nila ang mga sample para sa DNA tests at nagsimula ang pinakamahabang paghihintay sa buhay ni Monica. Bawat oras, bawat araw, bawat tunog ng orasan ay parang humihiwa sa kanyang dibdib. Takot na takot siya na baka hindi dumating ang resulta bago umalis si Billy papunta sa Spain. Ngunit makalipas ang 4 na araw, dumating rin ang sagot. Nanginginig ang mga kamay ni Monica habang hawak ang dokumento. Hindi siya halos makahinga. Carlos, hindi ka maniniwala. Tingnan mo, nakasulat dito, 99% ang antas ng pagiging magkamag-anak namin. Sandali. Ano bang sinasabi mo, Monica? At doon sa unang pagkakataon, ikinuwento ni Monica ang lahat. Ang paulit-ulit na panaginip. Ang batang lumalaki gabi-gabi sa kanyang isipan. Ang mansyon sa likod ng gubat at ang batang nakita niya roon, si Billy. Alam ni Carlos na nawalan siya noon ng anak. Pero hindi niya inaasahan na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ni Monica na buhay pa ito. Lalo na ang sabihing nahanap niya na ang kanyang anak sa piling ng ibang pamilya. Parang kwento ng isang taong wala na sa sarili. Pero ang hawak nilang dokumento ay totoo, opisyal at malinaw. Pero paano? Paano mo siya nahanap? Monica, sigurado ka bang hindi ka ba parang... Hindi na niya tinapos ang sasabihin. Dahil kahit siya, wala siyang mahanap na paliwanag. Hindi ka naman siguro mangkukulam, ano? Ano ka ba, Carlos? Hindi na yun mahalaga ngayon.
Anak ko si Billy, anumang oras ay pwede na siyang ilabas ng bansa. Kapag nawala siya sa paningin ko, baka hindi ko na siya mahanap kailanman. Napabuntong hininga si Carlos at sa kabila ng lahat ng pagdududa, pinili niyang maniwala sa sakit ni Monica. Sige, pupunta tayo dun. Ngayon na. Desperado na sabi ni Carlos. Agad silang nagtungo sa malaking bahay upang kunin si Billy. Ngunit syempre, hindi ganon kadali. Pagdating nila, pinaghinalaan silang mga manloloko. At nang magsimulang magwala si Monica, umiyak, sumigaw at iginigiit na hindi siya aalis nang wala ang kanyang anak. Tumawag pa sila ng pulis. Anak ko si Billy! Sigaw ni Monica. Hindi ako aalis dito nang wala siya. Ipinakita niya ang dokumentong nagsasabi na siya ang ina ng batang sinuri. Ngunit may isang tanong na agad na ibinato sa kanya. Paano namin malalaman na kay Billy nga ang buhok na yan? Nasaan ang patunay na sa batang ito talaga galing ang sample? At doon nagmula ang gulo. Mainit na pagtatalo, sigawan, paratang, parang sasabog ang buong lugar sa tensyon. Nagsampa ng reklamo si Monica laban sa mga magulang ni Billy at maging sa ospital at mga doktor na humawak sa kanyang panganganak noon. Samantala, ang kabilang panig naman ay nagsampa rin ng reklamo laban sa kanya. Gusto nilang matapos agad ang lahat upang matuloy pa rin ang pag-alis nila papunta sa Spain. Pero hindi na bumitaw si Monica. Ngayon, 100% na siyang sigurado. Si Billy ang anak niya at hindi niya hahayaang mawala itong muli kahit ang kapalit pa ay sarili niyang buhay. Upang matapos na raw ang gulo at mapatunayang wala ng basihan ang sinasabi ng baliw na babae, napagpasyahan na magsagawa ng panibagong DNA tests. Mas mahigpit, mas formal, mas kontrolado. At nang lumabas ang resulta, nabigla ang lahat. Muling napatunayan ng tests na si Billy ay tunay ngang anak ni Monica. Sa sandaling yon, naudlot ang planong pag-alis nila papuntang Spain. Hindi na maaaring ilabas ang bata nang hindi nalilinaw ang buong kaso. At tuluyang kumilos ang mga pulis para imbestigahan. Bakit sa loob ng 3 taon, namuhay ang anak ni Monica sa ibang pamilya? Ngunit may mas nakagigimbal pang hakbang na kailangang gawin. Upang mabuo ang katotohanan, kinakailangan pang hukayin muli ang bangkay ng sanggol na inilibing noon bilang anak ni Monica. At sa ilalim ng lupang yon, maaaring nakabaon ang pinakamadilim na lihim ng lahat. Si Mark na matagal nang nakalimot sa kanyang dating asawa, ngunit paminsan-minsay bumibisita pa rin sa puntod ng kanilang anak. Lubos siyang nabigla nang lumabas ang katotohanan. Ang batang inilibing noon bilang anak nila ay hindi pala sa kanila. At ang batang pinalaki ng ibang pamilya, si Billy, ay ang tunay na anak ni Monica. Unti-unting nabuo ang buong pangyayari. Nangyari ang pagpapalit ng mga sanggol sa mismong araw ng panganganak. Ang doktor na nag-asikaso sa 2 babae ay agad na inaresto. Doktor, kailangan niyong sumama sa amin. Sa huli ay umamin din ang doktor. Nanginginig ito at puno ng pagsisisi. 3 taon nang nakalipas, may dinalang pasyente dito. Asawa ng isang napakayamang negosyante at politiko. Dapat sa Maynila sila manganak, pero napaaga ang labor. Napilitan siyang operahan ng babae. Hindi namin nailigtas ang sanggol. Patay itong ipinanganak. Doon nagsimula ang takot. Makapangyarihan ng pamilya nila. Baka kami ang sisihin. Baka idemanda kami o mas malala pa. Sa gitna ng takot at kaguluhan, gumawa siya ng desisyong hindi niya na mababawi pa. Nagpanik ako. Umiyak na ang doktor. Inoperahan kong isa pang babae at ibinigay ko ang anak niya sa mayamang pamilya. Isang kasalanang hindi masukat. Isang buhay ang ninakaw at isang ina ang pinaniwalang namatay ang kanyang anak. Nabigla ang lahat at hindi makapaniwala na ang isang doktor, isang taong dapat nagliligtas ng buhay ay kayang gumawa ng ganong kasuklam-suklam na bagay. Ngunit sa wakas, naintindihan na nila kung paano nangyari ang lahat. Kinuha ni Monica si Billy. Ang batang matagal niyang hinanap, sa wakas ay nasa kanyang mga bisig na. Ang pamilyang nagpalaki kay Billy,
napilitang tanggapin ang katotohanan. Masakit man, kailangan nilang pakawalan ang batang itinuring nilang anak. Samantalang si Billy, kailangan din matutong makilala ang kanyang tunay na ina. Nahusgahan ng doktor at ang nurse na kasabwat nito, at ang ospital sumailalim sa mas mahigpit na pagsusuri. Marami pang ibang paglabag ang natuklasan kahit hindi kasing lala ng nangyari kay Monica. Mahirap ang panahong yon para sa lahat, ngunit para kay Monica, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, masaya na siya. Madaling napalapit si Billy sa kanya. Lumaki ang bata sa piling ng mga yaya na palaging nagpapalit-palit dahil sa ugali ng kanyang dating ina na si Paula. Kaya nang dumating si Monica, isang inang laging nandyan, kumakanta sa kanya tuwing gabi, hinahawakan ang kanyang kamay habang naglalakad, at buong pusong nagmamahal, madali siyang minahal ni Billy. "Mama!" Masayang tawag ni Billy. Ang dating pamilya ng bata ay natuloy pa rin sa pag-alis papuntang Spain, ngunit bago sila umalis, nakausap niya si Paula. "Pakiusap, magpadala ka ng mga litrato, mga video, kahit minsan lang sa isang linggo. Sa kabila ng lahat, mabubuti rin silang tao at hindi rin matatawaran ang sakit na dinanas nila." Makalipas ang isang taon, nagbuntis muli si Paula at sa ilalim ng masusing pag-aalaga ng mga doktor, isinilang niya ang isang malusog na sanggol na babae. Masaya si Monica para sa kanya. Lubos din ang kanyang pasasalamat sa tadhana at sa kanyang yumaong lola. Tinupad nito ang pangako. Hindi siya iniwan kahit mula sa kabilang buhay, tinulungan siya nitong maibalik ang kanyang anak. At higit sa lahat, nagpapasalamat siya kay Carlos, ang nag-iisang taong naniwala sa kanya kahit walang paliwanag, kahit mukhang imposible ang lahat. "Hindi kita iiwan, Monica," sabi ni Carlos. Sa paglipas ng panahon, pinili rin ni Monica na buksan muli ang kanyang puso. At sa huli, pinakasalan siya ni Carlos. Isang gabi, muling nagpakita sa kanya ang kanyang lola sa panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito umiiyak. Ipinakita nito kay Monica ang isang munting babae nakaupo sa damuhan sa harap ng kanilang bahay, napapaligiran ng bulaklak at nakangiti. "Lola," kinabukasan, natuklasan ni Monica na siya ay nagdadalang tao. "Magkakaroon na tayo ng anak na babae at ipapangalan ko siya sa lola ko." At sa wakas, natagpuan din ni Monica ang tunay na kahulugan ng pamilya. Sa buhay, may mga katotohanan kahit gaano katagal itago, lalabas at lalabas din. May mga panahong akala natin ay tapos na ang lahat, na wala ng pag-asa. Pero minsan, ang puso ng isang ina ay hindi kailanman nagkakamali. Hindi man agad na ipaglaban ni Monica ang kanyang anak, hindi naman siya pinabayaan ng tadhana. Dahil ang pagmamahal na totoo, kahit anong layo, kahit anong panahon, maghahanap tayo ng paraan para muling magtagpo. At sa huli, hindi kayamanan, kapangyarihan o kasinungalingan ang mananalo, kundi ang katotohanan at ang pagmamahal ng isang ina. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat.